Iniulat na isang source na binalaan ng isang dating mataas na opisyal ng Chinese Communist Party si President Xi Jinping at sinabi na buong mundo ang makakalaban ng China kung susubukan nitong salakayin ang Ayungin Show. Binalaan umano ni dating Chinese Premier Li Keqiang si Xi Jinping sa posibleng kahihinatnan kapag nakipaggera ito sa South China Sea at pinayuhan niya ang Chinese President na pag-isipan munang mabuti ang mga desisyon nito. Sinabi naman ng ilang mga eksperto na mataas ang posibilidad na kinakabahan ngayon ang ilang matataas na opisyal ng Chinese Communist Party dahil sa mga ginagawang agresyon ng kanilang bansa sa Sea. Sinabi ng mga eksperto na malinaw umano na nababahala ang mga Chinese officials dahil alam nila na posibleng magkamali ang People's Liberation Army na maaaring pagsimula ng isang matinding giyera. Iniulat ito matapos sinabi na National Task Force for the West Philippine Sea ng Chinese government ay walang otoridad na magsagawa ng anumang law enforcement operation sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sa isang news forum, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na nais nilang bigyang diin ng China ay walang otoridad o kapangyarihan na magsagawa ng law enforcement operation sa EEZ ng Pilipinas. Iginiit ni Malaya na tanging ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines lamang ang may karapatan na magsagawa ng mga law enforcement activities sa West Philippine Sea. Ito umano ang tugon ng NSC tungkol sa sinabi ng Chinese Coast Guard na nagsasagawa sila ng law enforcement operation sa Ayungin Shoal habang ang mga barko ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard ay nagsasagawa ng isang rotation at resupply mission sa nasabing lugar. Ayon sa mga ulat na habang nagtagumpay ang PCG at AFP sa kanilang resupply mission, sinabi naman ng gobyerno na mayroon pa rin mga insidente ng panghaharas at mga ginagawang agresibong maneuver ng mga barko ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa mga Filipino troops. Idinagdag ni Malaya na lubos nilang ikinalulungkot at kinokondena ang patuloy na iligal, agresibo at destabilizing na pag-uugali ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na tumanggi umanong ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa gitna ng tumataas na tensyon sa nasabing karagatan dahil sa patuloy na pagharang ng CCG sa mga Philippine resupply ships sa Ayungin. Sinabi sa report na hindi umano sumunod ang commanding officer ng Chinese Coast Guard na si Major General Wang Zuke sa utos ng Chinese Communist Party na ang Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ipinaliwanag umano na nasabing Chinese commander na siguradong magkakagulo kung sinunod niya ang utos ng Chinese Communist Party at sinabi niya na dapat umanong imbestigahan ito ng pamunuan ng PLA. Sinabi naman ng ilang eksperto na takot umanong gumamit ang Chinese military ng dahas dahil alam nila na sigurado umanong magkakaroon ng isang matinding gulo kapag ginalaw ng kanilang mga sundalo ang Pilipinas. Iniulat ito matapos hinimok ng Pilipinas at European Union ang mga bansang mayroong sigalot sa South China Sea na iwasan ang paggamit ng dahas o puwersa dahil magdadala umano ito ng isang malaking banta sa seguridad sa rehiyon. Nagpahayag ang EU at Pilipinas ng seryosong pagkabahala sa mga aksyon na nagdadala ng panganib sa kapayapaan, seguridad, katatagan
at rules-based na international order, kabilang ang mga nangyaring insidente kamakailan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na ginawa ang apela sa isang pagpupulong ng First Subcommittee on Maritime Cooperation sa ilalim ng Philippine-European Union Partnership and Cooperation Agreement sa Brussels, Belgium. Binanggit din ng dalawang grupo ang mga aktibidad na sumisira umano sa seabed at marine environment sa West Philippine Sea na kung saan ay nakakasagabal sa kabuhayan ng mga fishing communities na direktang nakakaapekto sa food security ng Pilipinas. Sumang-ayon ang Pilipinas at EU na dapat resolbahin ang mga hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mapayapang pamamaraan alinsunod sa international batas, partikular na ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyang diin nila ang kahalagahan ng non-militarization at self-restraint sa pagsasagawa ng mga aktibidad ng mga claimants at lahat ng iba pa mga estado, kabilang ang mga nabanggit sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea na maaaring magpalala sa sitwasyon.